Ang anak ko ay nakalimot na ibaba ang telepono. Narinig ko ang bawat salita na parang kutsilyo na direktang tumusok sa puso ko. Alisin ko na yung matandang yon sa kumpanya. Sabi niya nang may lamig na hindi ko akalain na makakapagsalita mula sa bibig niya. Si Jomar, ang sarili kong anak, ay pinag-usapan ako na parang lumang muebles na nakaharang sa sala. 71 taon ng buhay. 45 na taon na nagtatayo ng kumpanyang yon ladrilyo sa ladrilyo at tinawag niya akong matanda. Wala akong sinabi. Nanatili akong nakatayo roon ng walang galaw. Hawak ang telepono sa tenga. Nakikinig habang gumuho ng tahimik ang aking mundo. Si Patricia, ang aking manugang, ay tumatawa sa likuran. Isang tawa na kilala ko ng mabuti. Yung laging lumalabas kapag binag-usapan ang pera. Ari-arian. Lahat ng itinayo ko gamit ang mga kalyokong kamay at masakit na likod. Oras na, sagot niya kay Jomar. Hindi na nakakaunawa ang tatay mo kung paano gumagana ang modernong negosyo. Oras na para kunin ng may tunay na marunong ang pamamahala. Bawat salita ay parang asin sa bukas na sugat. Ako, si Joaquin Reyes, ang lalaking nagtayo ng kumpanyang yon mula sa wala. Nagtatrabaho 18 oras sa isang araw noong sila'y hindi pa ipinanganak. Ngayon ay tinitingnan bilang hadlang. Nagpatuloy ang usapan ng 0 minuto pa. Pinag-usapan nila ang mga abogado, mga dokumento, kung paano ako kumbinsihin na mas mabuti para sa lahat na magretiro na ako. Binanggit ang edad ko, kalusugan ko, di umano'y kakulangan ng paningin sa hinaharap. Pinlano nila ang bawat galaw na parang laro ng chess, at ako'y simpleng piyesa na kailangang alisin sa board. Ang sakit sa dibdib ko ay hindi pisikal, mas malalim pa yon. Ito'y pagtataksil ng pinakamamahal ko sa mundong ito. Nang sa wakas ay ibinaba nila, nanatili akong nakaupo sa paborito kong upuan. Yung kayumangging katad na binili ko 20 taon na ang nakalipas para ipagdiwang ang unang ₱1,000,000 sa benta. Punong-puno ng larawan ang mga dingding ng opisina ko. Si Jomar noong bata pa sa balikat ko. Si Patricia nang umingiti sa kanilang kasal. Ang mga apo ko na naglalaro sa hardin ng bahay na binayaran ko. Bawat larawan ngayon ay sumasakit sa ibang paraan. Kailan ba nagsimula ang lahat ng ito? Kailan ba ako naging kaaway? Naalala ko, yung umaga noong 1978 nang magdesisyon akong magbukas ng sariling negosyo. 26 taong gulang ako. May asawang buntis at ₱50 sa bulsa. Si Maria, ang mahal kong Maria, ay sumuporta kahit nangangahulugan, yon nakakain ng munggo ng maraming buwan. Joaquin, sabi niya habang pinaplansa ang 2 damit ko lang. Kaya mo ang anumang gusto mong gawin. Naniniwala siya sa akin, kahit ako mismo ay nag-aalinlangan. Brutal ang unang mga taon. Nagtatrabaho mula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Napuno ng kalyo ang mga kamay ko. Yumuko ang likod ko sa pagdadala ng mga kahon at napagod ang mga mata ko sa pagdingin sa mga numero hanggang hating gabi. Pero sulit ang bawat sakripisyo dahil nagtatayo ako ng para sa pamilya ko. Para kay Jomar. Lahat para sa kanya. Para magkaroon siya ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Nang mamatay si Maria 8 taon na ang nakalipas. Nangako si Jomar na hindi niya ako pababayaan mag-isa. Tatay, kami na ang pamilya mo ngayon. Sabi niya habang umiyak tayo sa sementeryo. Si Patricia ay tumango sa tabi niya. Bitbit ang apo kong si Isabela. Sa oras na yon, akala ko kahit masakit, may biyaya pa ring pamilyang pinagsama. Mali ako. Nagsimulang lumago ng husto ang kumpanya pagkatapos ng 2-0-1-0. Tripled ang kita. Bumili ng bagong opisina. Nag-hire ng maraming empleyado. Nag-aral si Jomar ng Business Administration. At unti-unti siyang kumuha ng mas maraming responsibilidad. Ipinagmamalaki ko siya. Masaya na nakikita kong namumunga ang trabaho ko sa susunod na henerasyon. Hindi ko naisip na makikita niya ang aking karanasan bilang sagabal sa halip na gabay. Pero naroon ang mga senyales at pinili kong balewalain. Ang mga meeting na hindi na ako inimbita, mga desisyon na ginagawa nang hindi ako kinukonsulta, mga bulong-bulungan na tumitigil kapag pumasok ako sa kwarto. Nagsimulang tratuhin ako ni Patricia nang may malamig na kagandahang loob, mekanikal, na parang isa lang akong empleyado at hindi ang may-ari ng kumpanya at lolo ng mga anak nila. Tumunog ulit ang telepono. Inalis ako sa aking iniisip. Si Isabela yon, ang 16 na anyos kong apo. Ang tanging nananatili pa ring nagsasalita sa akin ng may tunay na pagmamahal. Lolo, okay ka lang ba? Napapansin ko na kakaiba ka lately. Ang matamis niyang boses ay nagpahinga sa akin sandali. Si Isabela ay iba sa iba. May brutal na katapatan siya bilang teenager. Pero may karunungan din na laging nagpapagulat sa akin. Wala to, anak. Sinungalingan ko si Isabela
habang pinipilit na maging normal ang boses ko. Medyo pagod lang ako, pero kilala niya ng mabuti ang lolo niya. Mula pagkabata ay may kakayahan siyang basahin ang emosyon ko na parang bukas na libro. Lolo, huwag kang magsinungaling. Alam ko kapag may masakit sa'yo. Ang mga salita niya ay tumusok dahil tama siya. Si Isabela ang tanging tao sa pamilya ko na tunay na nakikita ako, na nag-alala sa nararamdaman ko at hindi lang sa maibibigay ko. Pagkatapos mag-hang off sa kanya, dahan-dahan akong naglakad patungo sa desk ko. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa normal, hindi dahil sa edad, kundi sa bigat ng pagtataksil na dinadala ko sa dibdib. Naupo ako sa upuan kung saan ko kinuha ang libu-libong mahahalagang desisyon, kung saan ko pinirmahan ang milyon-milyong kontrata, kung saan ko itinayo ang imperyo mula sa wala. Ngayon, ang upuang yon ay parang trono na gustong agawin sa akin. Binuksan ko ang drawer sa ibaba kaliwa, yung laging nakalok. Doon ko itinatago ang pinakamahalagang dokumento ng buhay ko, ang artikulo ng pagkakatatag ng kumpanya, mga deed ng mga ari-arian, ang unang kontrata na pinirmahan ko nang nanginginig ang kamay dahil sa excitement at takot. Pero may mas personal pa, isang dilaw na folder na puno ng larawan at clippings mula sa diaryo na nagdodokumento ng bawat yugto ng paglago ko sa negosyo. Ang unang larawan ay nagpangiti sa akin kahit masakit. Mula 1,982, 4 na taon pagkatapos magbukas ng negosyo. 6 na taong gulang si Jomar at nakatayo sa tabi ko sa harap ng unang rented na tindahan namin. Suot ko ang tanging suit ko, yung ginagamit ko sa lahat ng espesyal na okasyon, dahil wala akong pera para bumili ng isa pa. Ngumingiti si Jomar na may nawawalang ngipin na natanggal nung linggong yon. Si Maria ang nagpumilit na kumuha ng larawang yon para sa hinaharap. Sabi niya, balang araw gusto ni Jomar maalala kung paano nagsimula to. Nakakatawa. Ngayon gusto ni Jomar burahin ang nakaraan. Tanggalin ang lalaking nagbigay daan sa kanyang komportableng kasalukuyan. Patuloy akong nagrepaso ng mga larawan. Naroon ang larawan ng unang malaking benta, kontrata na nagkakahalaga ng 5 milyon na nagbigay ng tunay na paglago. 12 taong gulang si Jomar at dumating sa opisina pagkatapos ng klase para tulungan akong ipagdiwang. Nag-order kami ng pizza at kumain sa sahig dahil wala pa akong pera para sa magandang muebles. Tatay, sabi niya nung gabi habang pinagsasalo ang huling hiwa. Paglaki ko gusto ko magtrabaho kasama mo habang buhay. Ang mga salitang yon ang naging gasolina ko sa mga susunod na taon. Bawat madaling araw na bumangon ako, kahit gusto ng katawan ko magpahinga. Bawat weekend na isinakripisyo para isara ang dial. Bawat tagdanggi ko sa bakasyon dahil kailangan ng kumpanya ang atensyon ko. Ginawa ko yon para sa pangako na yon. Pero ang pangako ng mga bata ay nawawala kapag naging matanda na sila na may sariling ambisyon. Lumaki si Jomar na nakikita ang bunga ng trabaho ko. Pero hindi niya naranasan ang mga sakripisyo na ginawa para itanim yon. Para sa kanya, lagi nang naroon ang tagumpay, tulad ng hangin na nilalanghap niya. Hindi niya alam kung ano ang magsimula mula sa wala. Walang laman ang kamay at determinasyon lang ang kapital. Nakita ko ang sulat na isinulat sa akin ni Maria noong 1,975. Nang 17 taon na ang kumpanya at nagbukas na kami ng ikatlong branch. Iniwan niya yon sa desk ko, isang araw na umuwi ako ng sobrang late. Mahal kong Joaquin, sabi niya sa kanya magandang sulat kamay. Alam ko nagtatrabaho ka ng husto dahil mahal mo kami. Naiintindihan yon ni Jomar at ako. Pero huwag mong kalimutan na naabot mo na ang higit pa sa pangarap natin. Ngayon kailangan mo ring tamasahin ang itinayo mo. Kailangan mo ng oras para maging masaya, hindi lang para magtrabaho. Hindi ko sinunod ang payo niya. Lagi na lang may bagong target na abutin, bagong proyekto na pagunladin, bagong oportunidad na hindi pwedeng palampasin. Namatay si Maria na iniisip na balang araw matututo akong magpahinga. Tamasahin ang bunga ng trabaho ko. Namatay siya na naghihintay na maiintindihan ko na sapat na ang nagawa ko. Na nasekir ko na ang kinabukasan ng pamilya natin. Pero nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Pagtatayo dahil akala ko mas marami ay mas mabuti para kay Jomar. Tumunog ulit ang telepono. Si Michelle To, ang aking accountant at isa sa ilang tunay kong kaibigan. Joaquin, kailangan nating mag-usap tungkol sa mahalagang bagay. Sabi niya sa tono na hindi ko nagustuhan. Tungkol sa mga galaw na ginagawa ni Jomar sa mga account ng kumpanya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong kleseng galaw? Si Jomar daw ay kumukonsulta sa mga abogado tungkol sa posibleng pag-restructure ng pag-aari ng kumpanya. Sabi niya para sa tax optimization. Pero ang mga tanong niya ay hindi tungkol sa buwis, Joaquin. Tungkol sa paglilipat ng kapangyarihan.
Kinumpirma ng mga salita ni Michael ang pinakamasamang takot ko. Hindi lang basta usapan ang narinig ko. Tunay na plano yon, may petsa, estratehiya, may abogado na kasali. Gaano katagal na ginagawa to? Tanong ko, kahit hindi sigurado kung gusto kong malaman ang sagot. Hindi bababa sa 3 buwan, sagot ni Michael. Sa una akala ko baka sinabi na niya sa'yo. Pero napansin ko na itinago niya sa'yo lahat. Joaquin, bilang kaibigan mo, kailangan kong sabihin, protektahan mo ang sarili mo. Pagkatapos mag-hang up kay Michael, tumitig ako sa labas ng bintana ng opisina ko. Mula roon ay makikita ko ang parking kung saan dumadating si Jomar tuwing umaga sa BMW na regalo ko sa kanya noong huling kaarawan niya. Makikita ko rin ang pangunahing pinto ng gusali. Yung pintong pinagdaanan ko ng maraming beses na may dalang bagong proyekto, pinirmang kontrata, natupad na pangara. Ngayon ay parang iba na lahat. Hindi na ito ang aking kumpanya, aking pamana, aking gawa sa buhay. Para kay Jomar ay simpleng negosyo lang na minana niya at ako'y hadlang. Para kay Patricia ay source ng kita na nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang lifestyle nila nang walang alalahanin. Para sa iba kong empleyado, siguro lugar lang ng trabaho, hindi alam na bawat desk, bawat computer, bawat upuan ay binili gamit ang pawis ng lalaking nagsimula sa wala. Gumawa ako ng desisyon. Hindi ko kakausapin ng direkta si Jomar. Hindi ako gagawa ng dramatic na eksena o hihingi ng paliwanag na malamang ay kasinungalingan para pakikalmahan ako. Kung gusto niyang maglaro ng marumi, pwede akong maglaro ng mas matalino. Matagal na akong nakarating dito, hindi lang sa sipag, kundi sa pag-alam kung kailan at paano gumawa ng tamang desisyon. Binuksan ko ang komputer ko at sinimulang repasuhin ang lahat ng legal na dokumento ng kumpanya. Kailangan kong maintindihan ng eksakto ang posisyon ko. Anong kapangyarihan pa ang mayroon ako at anong mga nadelegate ko nang hindi ko namamalayan sa mga nakaraang taon. Tama si Michael. Oras na para protektahan ang sarili ko. Buong gabi akong nagrepaso ng dokumento, bawat kontrata, bawat deed, bawat papel na tumutukoy sa legal na estruktura ng kumpanya ko. Ang natuklasan ko ay parehong nagpahinga at nag-alarm sa akin. Sa papel, ako pa rin ang may-ari ng 85% ng shares. Si Jomar ay may 15% lang na ibinigay ko 5 taon na ang nakalipas bilang insentibo para sa profesional niyang paglago. Sa papel, wala siyang magagawa ng walang pahintulot ko. Pero naintindihan ko rin kung bakit kailangan niya akong alisin sa daan. Habang buhay ako at mentally competent, hindi niya makukuha ang buong kontrol na gusto niya. Mapait ang irony. Pinanatili ko ang istrukturang yon para protektahan ang family legacy. Hindi ko naisip na ang aking proteksyon mismo ang magiging dahilan ng pagtataksil sa akin. Hindi niya ako nakikita bilang matalinong ama na nagbabantay sa pamana ng pamilya, kundi bilang makasariling hadlang na ayaw bitawan ang kapangyarihan. Malaki ang pagkakaiba ng pananaw at masakit. 6:00 ng umaga, nang nagsimulang pumasok ang araw sa kurtina ng opisina ko, kinuha ko ang telepono at tinawagan ang numerong memorized ko mula 20 taon na ang nakalipas. Herrera Law Firm, sagot ng sekretarya ng profesional. Kailangan kong makausap si Ati. Herrera ng agarang-agarang, sabi ko. Si Joaquin Reyes ito. Sa loob ng 2 minuto, nasa linya na si George Herrera. Ang abogado ko mula 1,900 at 75 at isa sa ilang lalaking lubos kong pinagkakatiwalaan. Joaquin, ang sarap marinig ka ng maaga. Ano ang may tutulong ko sa'yo? Lagi akong binibigyan ng seguridad ng boses niya. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang usapan na narinig ko, ang investigasyon ni Jomar sa ibang abogado, ang pakiramdam ng pagtataksil na kinakain ako sa loob. Tahimik akong pinakinggan ni George. Nagtanong lang para sa mga partikular na petsa at detalye. Joaquin, sabi niya sa wakas, naiintindihan ko ng perpekto ang sakit mo. Pero kailangan ko ring maging malinaw sa'yo. Sa legal, wala si Jomar na magagawa ng malaki ng walang pahintulot mo. Gayunpaman, pwede niyang gawing komplikado ang buhay mo sa negosyo. Pwede niyang i-question ang bawat desisyon. Pwede siyang lumikha ng internal conflict. Pwede pa nga niyang subukang patunayan na hindi ka na mentally capable na pamunuan ang kumpanya. Ang mga salitang yon ay tumama sa akin na parang suntok sa tiyan. Mentally incapacitated. George, 71 taong gulang ako. Hindi 71. Malinaw pa ang isip ko. Pero nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Joaquin, sa mga family business dispute, karaniwan na subukan ng isang partido na patunayan na ang patriarka ay wala ng kakayahang magdesisyon ng mahahalagang bagay. Hindi ko sinasabi na yan ang kaso mo. Pero kung gusto ni Jomar na pilitin kang umalis, yan ang isa sa maaring estratehiya niya. Nagdagal ng 2 oras ang usapan namin ni George.
Sa huli ay gumawa kami ng plano. Hindi ito panghihiganti, proteksyon ito. Kung gusto ni Jomar maglaro ng apoy, sisiguraduhin ko na hindi lang siya masusunog, kundi maiintindihan niya kung kanino siya nakikipaglaban. Bigyan mo ako ng 48 oras, sabi ni George. Maghahanda ako ng lahat ng dokumento. At Joaquin, kung talagang gagawin mo to, walang balik na. Noon ding hapon ay nagdesisyon akong gawin ang hindi ko ginawa sa loob ng maraming taon. Maaga akong umalis sa opisina. Kailangan kong maglakad, mag-isip, iproseso ang lahat ng nangyayari. Nagmaneho ako hanggang sa park kung saan ko dinala si Jomar noong bata pa siya. Paehong lugar kung saan ko siya tinuruan magbisikleta. Kung saan kami nagpapalipad ng saranggola tuwing linggo ng hapon. Kung saan niya ako pinangako na magtatrabaho kasama ko habang buhay. Naupo ako sa parehong bangko kung saan kami umuupo para kumain ng ice cream pagkatapos ng football game niya. Hindi naman talaga magaling si Jomar sa sports. Pero hindi ako nawawala sa laro niya. Bawas Sabado ng umaga, kahit gaano karaming trabaho ang nakaipon, naroon ako na sumisigaw ng pangalan niya mula sa bleachers. Sabi sa akin ni Maria na ako. Nakakaiba ang tingin sa akin ng ibang magulang dahil sa sobrang saya ko. Pero para sa akin sagrado ang mga sandaling yon. Paraan ko yon para sabihin sa kanya na mas mahalaga siya kaysa sa anumang negosyo. Isang batang mga 8 taong gulang ang tumakbo sa harap ko na hinahabol ang bola. Sinundan siya ng tatay niya na nakangiti at sinasabihan na mag-ingat. Ang eksena ay nagdala sa akin 30 taon pabalik. Naalala ko ng malinaw ang araw na natumba si Jomar mula sa bagong bisikleta niya sa parehong park na to. Nagkasugat siya sa tuhod at umiyak ng dahil sa takot kaysa sakit. Binuhat ko siya hanggang sa bangko. Nilinis ko ang sugat gamit ang panyo ko at binilhan ko siya ng ice cream para makonsol. Tatay, sabi niya habang kinakain ang chocolate ice cream niya. Paglaki ko alagaan kita tulad ng pag-aalaga mo sa akin. Ang mga salitang yon ay nakaukit sa puso ko na parang propesya. Sa lahat ng taon na yon, tuwing gumagawa ako ng mahirap na desisyon, naalala ko ang inosenteng pangakong yon ng 8 anyos na batang naniniwala na walang hanggan at walang kondisyon ang pag-ibig. Pero nagbabago ang tao, nagbabago ang sitwasyon, nawawala ang pangako ng kabataan kapag pinipilit na ng realidad ng pagiging matanda. Hindi na si Jomar ang batang yon na nakikita ako bilang bayani niya. Ngayon siya ay 43 anyos na lalaki na nakikita ako bilang hadlang sa kanyang ambisyon, at siguro tama siya. Siguro talaga naging sagabal na ako sa profesional niyang paglago. Nag-vibrate ang telepono sa bulsa ko. Text mula kay Patricia. Joaquin, sana okay ka lang. Bukas na kami ni Jomar uwi mula sa bakasyon. May ilang bagong ideya kami para sa kumpanya na gusto naming pag-usapan sa'yo. Magalang ang mensahe. Pero alam kong marunong akong magbasa sa pagitan ng linya. Hindi bagong ideya yon. Oras na para ay eksekute ang plano nila. Ginamit nila ang 5 araw na bakasyon para tapusin lahat. Bukas darating sila para sabihin sa akin ang balita ng voluntary retirement ko. Nang gabing yon tinawagan ko si Isabella. Kailangan kong makarinig ng boses na tunay na nagmamahal sa akin. Walang hidden agenda, walang lihim na plano. Lolo, anong sorpresa? Sabi niya ng may karaniwang enthusiasm. Kamusta ka? Iniisip kita ng marami nitong mga araw. Ang katapatan niya ay laging nagpapababa ng depensa ko. Hindi kailanman nagsasalita si Isabella dahil sa obligasyon o kagandahang loob. Kapag sinabi niyang iniisip niya ako, tunay na iniisip niya ako. Isabella, may itatanong ako at kailangan kong maging 100% honest ka sa akin. Narinig mo ba ang mga magulang mo na nag-uusap tungkol sa isip ko? Tungkol sa kumpanya? Tungkol sa trabaho ko? Matagal na katahimikan sa kabilang linya. Sa wakas ay huminga ng malalim si Isabella. Lolo, ayaw ko sanang sabihin sa'yo dahil ayaw kitang saktan. Pero, narinig ko sila. Sabihin mo sa akin kung ano ang narinig mo. Anak, mahalaga yon. Nagsimulang magsalita si Isabella nang may halo ng inosensya at karunungan na katangian niya. Sabi ni tatay hindi mo na kaya pang pamunuan ang kumpanya tulad ng dati. Gumagawa ka raw ng mga pagkakamali at delikado na para sa negosyo. Sabi ni nanay, dapat magretiro ka na at tamasahin ang katandaan mo. Pero lolo, nakikita ko kapag nag-uusap sila tungkol sa pera, iba ang ningning ng mata nila. Hindi sila nag-alala para sa'yo. Nasasabik sila sa makukuha nila. Kinumpirma ng mga salita ni Isabella ang alam ko na. Pero mas sumakit ng galing sa kanya. Ang apo ko, sa 16 na taong gulang, nakita ang ayaw kong aminin, na ang anak ko at manugang ko ay hindi gumagalaw dahil sa pagmamahal o pag-aalala, kundi dahil sa purong ambisyon. Lolo, patuloy ni Isabella,
Hindi ko alam kung ano talaga ang pinaplano nila. Pero masasabi ko na hindi nila iniisip ang kapakanan mo. Iniisip nila ang kanila. Pagkatapos mag-hang up kay Isabela, nagbuhos ako ng whiskey at naupo sa teres ko. Ang lungsod ay humahaba sa harap ko. Puno ng ilaw na kumikislap na parang bituin sa lupa. Mula sa apartment ko sa ika-20, palapag ay makikita ko ang opisina ng kumpanya ko sa malayo. Ang parehong view na sa loob ng maraming taon ay nagbibigay sa akin ng pagmamalaki. Ngayon ay nagdudulot ng kakaibang halo ng nostalgia at determinasyon. Naisip ko si Maria. Kung buhay pa siya, ano kaya ang payo niya sa akin? Sa pagkakilala ko sa kanyang matamis pero matatag na personalidad, malamang sasabihin niyang kausapin ko si Jomar. Subukang intindihin ang dahilan niya. Maghanap ng solusyon na makakabuti sa buong pamilya. Pero namatay si Maria nang hindi nakikita ang madilim na bahagi ng anak natin. Nang hindi nasaksihan kung paano makakasira ang ambisyon, kahit sa pinakabanal na ugnayan ng dugo. Gumawa ako ng final na desisyon ng gabing yon. Hindi ko kakausapin ng direkta si Jomar. Hindi ako magmamakaawa para sa pag-ibig o respeto niya. Kung nagdesisyon siyang ako ang kaaway, gagawin ko rin ang naayon. Pero gagawin ko ng may talino, dignidad at higit sa lahat, may leksyon na hindi niya malilimutan. Ituturo ko sa kanya na ang pag-underestimate sa ama niya ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. 8:00 ng umaga kinabukasan. Dumating si George Herrera sa opisina ko na may maleta na puno ng dokumento. Ang seryosong mukha niya ay nagkumpirma na buong gabi siyang nagtrabaho para ihanda ang napag-usapan namin. Joaquin, sabi niya habang inilalagay ang mga papel sa desko, narito ang lahat ng kailangan mo. Pero bago ka pumirma ng kahit ano, gusto kong maintindihan mo ng perpekto ang mga konsekwensya ng gagawin mo. Mas komplikado ang mga dokumento kaysa inakala ko. Hindi lang basta pagbebenta ng kumpanya, kundi buong restruktura na kasama ang pagbebenta ng lahat ng pangunahing assets, liquidation ng corporate accounts at legal dissolution ng korporasyon. Kung pipirmahan mo to, patuloy ni George, hindi lang mawawala ang posisyon ni Jomar sa kumpanya. Mawawala sa kanya ang lahat ng itinuturing niyang sa kanya, ang gusali, mga kontrata, mga bank account, pati ang sasakyan na ginagamit niya at nakarehistro bilang corporate property. At ang 15% shares na ibinigay ko, tanong ko. Ngumiti si George nang may halo ng paghanga at pag-aalala. Ang 15% na yon ay may karapatan sa compensation. Pero pagkatapos lang bayaran ang lahat ng utang korporatibo, pending taxes at liquidation costs. Sa pagkakabalik-aral mo ng kita sa halip na idistribute bilang dividends, ang final share niya ay mas maliit ng malaki kaysa inaasahan niya. Repasuhin namin ang bawat dokumento linya sa linya. Nakahanap si George ng 3 potential na buyer. Pero isa ang partikular na nakakuha ng atensyon ko. Isang international corporation na interesado nang makabili ng katulad ng kumpanya ko sa nakalipas na 2 taon. Ang offer nila ay 60 milyon, bayad agad sa bank transfer. Magandang offer yan, paliwanag ni George. Mas mataas sila sa market value dahil gusto nilang mabilis na mag-establish sa rehiyon na to. Gaano katagal ang buong proseso? Tanong ko. Kung pipirmahan mo ngayon, matatapos ang transfer sa loob ng 48 oras, sagot ni George. May available na kapital ang Boyer Corporation at handa na ang mga abogado nila. Kailangan lang nila ng pirma mo at ng dokumentong inihanda natin. Habang ipinapaliwanag ni George ang technical details, iniisip ko ang perfect timing ng lahat. Bumabalik sina Jomar at Patricia mula sa bakasyon ngayong hapon. Ayon sa plano nila, bukas ipapakita nila sa akin ang ultimatum nila. Inaasahan na mahahanap nila akong walang kaalam-alam at mahina. Sa halip, makakaharap nila na wala ng kumpanyang kontrolin. Walang pamana na inherit, walang kapangyarihang agawin. George, sabi ko, may isa pa kung kailangan mong gawin para sa akin. Ipinaliwanag ko na gusto kong maghanda ng official letter na ibibigay kay Jomar isang araw pagkatapos makumpleto ang pagbebenta. Hindi malupit o mapaghiganti na sulat, kundi malinaw at marangal na paliwanag ng mga dahilan ko. Gusto kong maintindihan niya na hindi ito impulsive o panghihiganti. Ito'y meditado na desisyon ng lalaking napagod ng maliitin ng sariling pamilya. Kinuha ni George ang notes habang ididikta ko ang mga pangunahing punto na gusto kong isama sa sulat. Gusto kong malinaw na siya ang nagpilit sa akin na gawin to. Na ang lihim na plano niya, pakikipagsabuatan sa abogado at kawalan ng respeto sa lalaking nagtayo ng lahat ng kinukuha niya bilang given ay ang tunay na dahilan ng nangyayari. 11:00 ng umaga pinirmahan ko ang lahat ng dokumento. Bahagyang nanginginig ang kamay ko, hindi sa takot, kundi sa laki ng ginagawa ko. Sa pirma na yon ay isinasara ko ang 45 taon ng buhay ko. Pero binubuksan din ang bagong kabanata
kung saan walang makakakita sa akin bilang sagabal o pasanin. Nakakapagbalaya at nakakatakot ng sabay. Joaquin, sabi ni George, habang iniimbak ang mga pinirmang dokumento. Kapag naproseso na to, walang balik na. Sigurado ka ba talaga? Tiningnan ko siya sa mata, at sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, ay naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. George, libu-libong mahihirap na desisyon ang ginawa ko sa buhay ko sa negosyo. Ito siguro ang pinakamahirap, pero ito rin ang pinakakailangan. Sigurado ako. Noon ding hapon ay nagdesisyon akong gumawa ng simbolikong bagay. Naglakad ako sa buong kumpanya, palapag sa palapag, opisina sa opisina, tahimik na nagpapaalam sa lahat ng itinayo ko. Binabati ako ng mga empleyado ng may respeto gaya ng dati. Hinialam na ito na ang huling beses na makikita nila ako bilang boss nila. May nagtatanong kung bumalik na ba si Jomar mula sa bakasyon. Babalik siya ngayon, sagot ko. At bukas marami siyang balitang sasabihin sa inyo. Sa pangunahing bodega ay tumigil ako sa harap ng unang desk na binili ko para sa kumpanya. Simpleng kahoy na muebles, walang elegance, pero functional. Ginamit ko yon sa loob ng 15 taon bago ako makabili ng mas maganda. Naalala ko ang mga gabi na ginugol ko roon. Nagkakalkula ng budget sa kamay dahil wala pang pera para sa computer. Nagsusulat ng business letter sa typewriter na regalo sa akin ni Maria sa kaarawan ko. Lumapit si Michael, ang accountant ko, na may mukha na nag-aalala. Joaquin, may mga kakaibang galaw na nakita ko sa accounts. Parang may kumukonsulta ng confidential info nang walang pahintulot. Ngumiti ako ng kalmado. Michael, huwag kang mag-alala. Malapit nang malinawan lahat. Tiningnan niya ako ng nalilito, pero hindi na nagpumilit. Natuto na si Michael na magtiwala sa mga desisyon ko, kahit hindi niya lubos na naiintindihan. Alas 5 ng hapon nakita kong dumating ang BMW ni Jomar sa parking. Mula sa bintana ng opisina ko pinanood ko sila ni Patricia na bumaba ng kotse. Sunkis at relaxed pagkatapos ng bakasyon nila sa Boracay. May dala silang shopping bags at masayang nag-uusap. Si Patricia ay nakabagong damit na siguro, mas mahal pa sa buwan ng sweldo ng marami sa empleyado natin. Si Jomar ay may ekspresyon ng kasiyahan na lagi niyang ipinapakita kapag pakiramdam niya, kontrolado niya ang sitwasyon. Hindi ako bumaba para batiin sila. Sa halip, hininday ko silang makarating sa opisina nila at pagkatapos ay nagdire-direkta ako sa parking. May huling gawain ako na kailangang tapusin bago ganap na magsimula ang plano ko. Nagmaneho ako hanggang sa bangko kung saan ang pangunahing corporate accounts namin. Ang manager, lalaking kilala ako mula 20 taon na ang nakalipas, ay tinanggap ako ng may karaniwang kagandahang loob. Ginoong Reyes, ano po ang may tutulong ko ngayon? Ipinaliwanag ko na kailangan kong isara ang lahat ng corporate accounts at ilipat ang funds sa bagong personal account na kakabukas ko lang sa ibang bangko. Restructuring ng negosyo, sabi ko nang hindi nagbibigay ng karagdagang detalye. Ang manager, sanay sa ganitong klase ng transaksyon, ay pinroseso lahat ng may profesional na efficiency. Nang gabing yon tinawagan ako ni Jomar sa bahay. Tay, nakauwi na kami mula sa bakasyon. Gusto sana naming imbitahan kayong kumain bukas ni Patricia. May ilang mahahalagang bagay kaming pag-uusapan tungkol sa future ng kumpanya. Ang boses niya ay mukhang mapagmahal, pero narinig ko ang pagiging peke sa likod ng bawat salita. Yung tono na ginagamit niya kapag gusto niya akong manipulahin para makuha ang gusto niya. Sige anak, sagot ko ng paihong pek. Magiging kasiyahan kong makain kasama kayo. Ako rin may ilang mahahalagang balita na ibabahagi. May maikling pause sa kabilang linya. Mahahalagang balita? Tanong niya nang may halatang kuryosidad. Sabi ko, pero mas gusto kong sabihin sa inyo personal bukas. Magiging memorable na usapan. Pagkatapos mag-hang up, nagbuhos ako ng isa pang whiskey at naupo sa paborito kong upuan. Sa loob ng wala pang 24 oras, matutuklasan ni Jomar na ang ama niya ay hindi ang inosenteng matanda na akala niya. Matutuklasan niya na ang 45 taon ng pagtatayo ng imperyo mula sa wala ay nagtuturo ng mga leksyon na hindi niya kailanman kailangang matutunan. At higit sa lahat, matutuklasan niya na ang pag-underestimate sa lalaking nagbigay sa kanya ng buhay ay maaring magkaroon ng mapaminsalang konsekwensya. Tumunog ulit ang telepono. Si Isabella. Lolo, okay ka lang ba? Masaya na ako sina tatay at nanay mula sa bakasyon. Pero kakaiba ang kilos nila. Patuloy silang nagbubulungan at kapag lumapit ako ay tumitigil. Sinigurado ko sa kanya na okay lang lahat. Na malapit nang malutas ang lahat ng duda. Isabella, sabi ko bago mag-hang up, gusto kong malaman mo na kahit ano ang mangyari, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Ikaw ang tanging tao sa pamilyang
O na mahal mo ako ng walang kondisyon. Nang gabing yon mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nakaraang buwan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay pakiramdam ko kontrolado ko ang sarili kong buhay. Alas 7 ng umaga kinabukasan. Tinawagan ako ni George na may confirmation na hinintay ko. Joaquin, tapos na lahat. Ang transfer ng 60 milyon ay nasa personal account mo at opisyal nang nakarehistro ang mga dokumento ng pagbebenta. Legal na, wala ka ng may-ari ng kumpanya. Ang boses niya ay may halo ng paghanga at pag-aalala. Ang bagong korporasyon ay magta-take over opisyal alas 10 ng umaga. Nasa daan na ang mga kinatawan nila para sa transition. Nagbihis ako ng pinakamagandang suite ko. Yung ginamit ko sa pagsara ng pinakamahalagang kontrata sa karera ko. Kung ito na ang huling pagkakataon na harapin ang anak ko bilang negosyante, gagawin ko ng may dignidad na pinanatili ko sa buong profesional kong buhay. Tiningnan ko ang sarili sa salamin at nakita ko ang parehong lalaking nagsimula sa 50 piso sa bulsa. Pero ngayon ay may karunungan at lakas na hatid lamang ng mga dekada ng pakikibaka at sakripisyo. Dumating ako sa kumpanya alas 8:00 media. Binati ako ng mga empleyado gaya ng dati. Hindi alam na magbabago ang buhay nila magpakailanman sa araw na yon. May nagtatanong kung totoo na may malalaking pagbabago ngayong araw. Dahil nakakita sila ng unusual movement ng mga abogado at suited men sa gusali. Sagot ko ng kalmado. Ngayon ay magkakaroon ng napakahalagang pagbabago. Pero huwag kayong mag-alala, magiging maayos ang lahat. Alas 9, dumating si Jomar sa opisina ko na may ngiti na hindi maitago ang kaba. Magandang umaga, Tay. Handa ka na ba sa usapan natin? Kasama niya si Patricia na nakaeleganteng damit at may peking pag-aalala na perpekto na niyang na-master sa mga taon. Sabi ko, pero bago yon kailangan ko munang asikasuhin ang ilang bisita na darating. Bakit hindi kayo maghintay sa conference room? Dumating ang mga kinatawan ng bagong korporasyon, eksakto alas 10. 3 executive na naka-impeccable na damit, kasama ang mga abogado nila. Ang lider ng grupo, lalaking mga 50 anyos na nagngangalang Oscar Ramirez, ay nagkamay sa akin ng mahigpit. Ginoong Reyes, karangalan po na makilala ang lalaking nagtayo ng kumpanyang to. Pinag-aralan po namin ang trabaho ninyo sa loob ng mga buwan at lubos kaming na-impress sa nagawa ninyo. Ang karangalan ay sa akin, sagot ko. Handa na po ba kayo para sa takeover? Tumango si Oscar at ibinigay sa akin ang folder na may final documents. Lahat ay maayos na po. Mula ngayon, kami na ang opisyal na bagong may-ari. Gusto po naming pasalamatan kayo sa pagpapanatili ng lahat sa perpektong kondisyon para sa transition na to. Habang patungo ang mga bagong may-ari sa pangunahing opisina para simulan ang transition process, naglakad ako patungo sa conference room kung saan naghihintay sina Jomar at Patricia. Makikita ko sila sa salamin, nagbubulungan at nagrerepaso ng ilang papel na dala nila. Malamang mga dokumento na inihanda ng mga abogado nila para pilitin akong magretiro. Nakakatawa sa akin ang irony ng sitwasyon. Pumasok ako sa conference room na may kopya ng sales documents sa kamay. Pasensya sa pag-aantala, sabi ko habang naupo sa harap nila. Tulad ng sinabi ko kahapon, may mahalagang balita ako na ibabahagi sa inyo. Nagpalitan ng mabilis na tingin sina Jomar at Patricia. Halata na sila ang inaasahan na magbibigay ng mahahalagang balita. Tay, simula ni Jomar sa pinakadiplomatikong tono niya. Kami ni Patricia ay nag-isip ng malalim sa bakasyon namin at naniniwala kaming oras na para isaalang-alang mong magretiro. 71 anyos ka na, matagal ka nang nagtatrabaho ng walang sawang at karapat-dapat kang tamasahin ang katandaan mo ng walang pressure ng pagpapatakbo ng malaking kumpanya. Tumango si Patricia nang may pinakamatamis na ngiti. Joaquin, alam namin kung gaano mo kamahal ang kumpanyang to. Pero nakikita rin namin kung paano ka naapektuhan ng stress. Handa na si Jomar na kunin ang pamamahala at alagaan namin na magkaroon ka ng komportable at marangal na retirement. Parang rehearsed ang mga salita nila na parang pinraktis nila ang speech na yon sa buong bakasyon. Hinintay ko silang magsalita ng 0 minuto pa. Ipinaliwanag nila ang plano nila para i-modernize ang kumpanya, i-adapt sa bagong panahon, i-optimize ang mga prosesong hindi na gumagana sa kasalukuyang market. Bawat pangungusap ay parang kutsilyong nakatago sa pag-aalala ng anak. Pinag-usapan nila ako na parang senil na matanda na hindi na nakakaunawa sa modernong mundo. Tapos na ba kayo? Tanong ko nang magpaus sila. Tumango silang pareho na naghihintay ng sagot ko. Kahit si Jomar ay naglabas na ng ilang dokumento mula sa kanyang attached case. Malamang ang mga transfer of power papers na inihanda nila. Perfecto, sabi ko.
Dahil oras na para sa akin ang magbigay ng mahahalagang balita. Inilagay ko ang sales documents sa mesa at itinulak patungo sa kanila. Pwede ninyong repasuhin ng dahan-dahan ang mga papel na to. Sabi ko habang pinapanood ang pagbabago ng ekspresyon nila mula confidence hanggang pagkalito. Tulad ng makikita ninyo, wala ng kumpanyang pagreretirohan. Ibinebenta ko na kahapon ng 60 milyon. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Kinuha ni Jomar ang mga dokumento nang nanginginig ang kamay at sinimulang basahin. Pumutla ang mukha niya sa bawat linya. Sumandal si Patricia sa balikat niya. Ang mga mata ay nag-scan ng mabilis sa mga pahina. Hindi totoo to, bulong ni Jomar. Hindi mo maibebenta ang kumpanya nang hindi kami kinukonsulta. Kinukonsulta? Ulit ko nang may kalmadong nagulat pa sa akin mismo. Paano ninyo ako kinonsulta bago ninyo pinlano ang pag-alis ko ng pilit? Paano ninyo ako kinonsulta nang makipag-usap kayo sa mga abogado sa loob ng 3 buwan para humanap ng paraan para alisin ako sa sarili kong kumpanya? Namula ang mukha ni Jomar. Nahuli na siya at alam niya. Tay, narinig mo siguro ng mali ang usapan sa telepono. Subok niyang ipaliwanag, pero pinutol ko siya. Jomar, malinaw na malinaw ko ang bawat salita. Alisin ko na yung matandang yon sa kumpanya, sabi mo. Well, congratulations. Wala nang kumpanyang alisan ng sinuman. Nanatiling kalmado ang boses ko. Pero may bigat ang bawat salita ng 45 taong pagtatrabaho na tinaksil. Sinubukan ni Patricia na bawiin ang kontrol ng sitwasyon. Joaquin, sigurado akong mapag-usapan natin to. Kung may problema sa komunikasyon sa pamilya, pwede nating ayusin sa usapan. Hindi kailangan ng ganitong drastic na desisyon. May manipulative na tono ang boses niya na perpekto na niyang na-master para makuha ang gusto. Drastic. Tanong ko, alam ninyo ba kung ano ang drastic? Malaman na ang sarili mong anak, ang anak na pinagsakripisyo mo ang kabataan mo. Kalusugan mo at oras mo kasama ang asawang namamatay, ay nakikita ka bilang hadlang. Yon ang drastic. Bumaba ang tingin ni Jomar. Hindi makayanan ang mga mata ko. Ang ginawa ko ay simpleng proteksyon ng dignidad ko. Pero tay, git ni Jomar, ang kumpanyang yon ang future natin, ang future ng mga apo mo. May tint ng desperation na ang boses niya ngayon. Paano mo nasira lahat dahil sa isang maling intindi? Tiningnan ko siya ng may halo ng kalungkutan at determinasyon. Jomar, ang kumpanyang yon ay ang aking kasalukuyan. Resulta ng trabaho ko, sakripisyo ko, dekada ng pagsisikap ko. Nakita ninyo yon bilang guaranteed na mana. Pero hindi kailanman mana yon. Ako ang may-ari niyon at bilang ganoon ay may karapatan akong magdesisyon kung ano ang gagawin dito. Sa oras na yon ay may ingay sa halway. Ang mga bagong may-ari ay nag-assemble ng lahat ng empleyado para ipaliwanag ang transition. Sa katunayan, patuloy ko. Ang mga bagong may-ari ay dumadating na para kunin ang opisyal na possession. Kung gusto ninyo pwede kayong manatili para makilala sila. Siguro makakakuha pa kayo ng trabaho sa kanila. Kahit duda akong mapanatili ang executive positions na inaasahan ninyong inherit. Biglang tumayo si Jomar. Natumba pa ang upuan niya pabalik. Ito'y purong panghihiganti, sigaw niya. Sinira mo ang sarili mong pamilya dahil sa galit. Sa wakas ay nahulog na ang maskara niya bilang concerned son. Inihayag ang galit at ambisyon na itinago niya. Hindi ba? Sagot ko habang nananatiling nakaupo at kalmado. Ito'y hustisya. Buwan ninyong pinlano ang pagpapahiya sa akin. Nauna lang ako sa plano ninyo. Sinubukan ni Patricia na pakikalmahan siya. Pero wala ng kontrol si Jomar. 40 taon ng buhay ko na ginugol sa kumpanyang to. 40 taon na naghihintay na bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang kaya ko. 40 taon. Ulit ko ng dahan-dahan. 43 anyos ka. Jomar, nagsimula kang magtrabaho dito ng 25 ka. 18 taon yon, hindi 40. At sa 18 taong, yon hindi ka kailanman nag-alala sa paghahanda ng payroll, paghahanap ng kliyente, pagkuha ng mahihirap na desisyon na nagpapatuloy sa kumpanya. May comfortable at maayos na bayad na trabaho ka sa successful na kumpanya. Hindi yon nagbibigay sa iyo ng karapatan sa higit pa. Ang mga sigaw ni Jomar ay nakakuha ng atensyon ng ilang tao sa halway. May mga empleyadong sumilip ng may kuryosidad. Hindi lubos na naiintindihan ang nangyayari. Pero nararamdaman na may mahalagang bagay na nagaganap. Jomar, sabi ko sa wakas, imungkahi ko na ibaba mo ang boses mo. May ilang bagay pa tayong pag-usapan at mas gusto kong gawin, yon ng may dignidad. Bumagsak si Jomar sa upuan niya. Humihinga ng malalim. Inilagay ni Patricia ang kamay sa balikat niya. Pero ang mga mata niya ay nakatingin sa akin ng may lamig na hindi ko pa nakita noon.
Joaquin, sabi niya ng may kontrolado pero makamandag na boses. Sana handa ka sa mga konsekwensya ng ginawa mo. Dahil hindi ito magtatapos ng ganito. Konsekwensya? Tanong ko ng may tunay na kuryosidad. Anong kleseng konsekwensya, Patricia? Hihindihan ninyo ba akong imbitahan sa family dinner? Ipagbabawal ninyo ba akong makita ang mga apo ko? Dahil kung yon ang banta ninyo, hayaan ninyong sabihin ko na matagal na ninyo akong na-exclude sa karamihan ng family gatherings. Ang pagkakaiba lang ngayon ay opisyal na. Itinaas ni Jomar ang ulo. Pula ang mga mata dahil sa galit at siguro sa luha na ayaw niyang pakawalan. Tay, talaga bang naniniwala kang malulutas nito ang anumang bagay? Naniniwala kang mas magiging mabuti ka kapag sinira mo ang lahat ng itinayo natin ng sama-sama? Nawala na ang dating pek sa boses niya. Sa unang pagkakataon sa mga buwan ay lubos na siyang honest sa akin. Jomar, sagot ko, hindi tayo nagtayo ng sama-sama. Ako ang nagtayo nito 30 taon bago ka magsimulang magtrabaho dito. Dumating ka nang nakaset up na lahat, nang natamo na ang mga risk, nang nagawa na ang mga sakripisyo. Hindi ko pinapaliit ang kontribusyon mo sa mga nakaraang taon. Pero huwag mo ring hayaang baluktutin ng ambisyon ang kasaysayan. Sa oras na yon ay kumatok ng mahina sa salamin na pinto si Oscar Ramirez, ang bagong may-ari. Asensya sa pagabala, sabi niya habang pumasok. Pero kailangan naming mapirmahan ni Ginoong Reyes ang ilang final documents at gusto rin naming makausap ang executive staff tungkol sa transition. Tiningnan niya sina Jomar at Patricia ng may profesional na interes. Sa palagay ko kayo ang mga executive na nabanggit sa reports. Dating pagwawasto ko, si Jomar ang anak ko at si Patricia ang manugang ko. May executive position si Jomar sa kumpanya. Pero malinaw na nagtatapos, yon sa pagbebenta. Tumango si Oscar ng may pag-unawa. Naiintindihan namin na maaring komplikado ang family transitions. Kung interesado ang batang si Jomar, pwede naming isaalang-alang na mag-alok ng position sa bagong structure. Bagamat malinaw na bilang empleyado, hindi executive. Halata ang kahihiyan sa mukha ni Jomar. Mula sa inaasahang magiging absolute owner ng kumpanya, hanggang sa inaalok ng basic employment sa loob ng 1 oras. Hindi siya sumagot ng may natitirang dignidad. Sa tingin ko hindi magiging effective yon. Nagkibit balikat si Oscar ng magalang. Kung gusto ninyo, bukas pang offer sa ilang araw kung magbabago ang isip ninyo. Pagkatapos umalis ni Oscar, para ipagpatuloy ang transition process, nanatili kaming tatlo sa awkward na katahimikan. Si Patricia ang unang nagsalita. Well, Joaquin, mukhang nanalo ka. Sana masaya ka na. Halata ang sarcasm. Pero hindi ko hahayaang maprovoke niya ako. Patricia, sagot ko ng kalmado, hindi ito tungkol sa panalo o talo. Tungkol ito sa respeto at dignidad. Kayo ang nagdesisyon na hindi ko nakarapat-dapat ang alinman sa dalawa. Ginawa ko lang ang naayon. Tumayo ako at kinuha ang mga dokumento ko. Ngayon, kung papayagan ninyo, may ilang personal na gamit akong kukunin mula sa dating opisina ko. Naglakad ako patungo sa pinto, pero pinigilan ako ng boses ni Jomar. Tay, sabi niya. At sa unang pagkakataon sa usapan ay mukhang vulnerable ang boses niya. Halos katulad noong bata pa siya. Talaga bang wala ng paraan para ayusin to? Wala bang solusyon na gagana para sa lahat? Humarap ako para tingnan siya. Sa isang sandali ay nakita ko ang 8 anyos na batang nangako na alagaan ako paglaki niya. Pero mabilis na lumipas ang sandali nang naalala ko ang mga salitang narinig ko sa telepono. Alisin ko na yung matandang yon sa kumpanya. Jomar, sabi ko, nang magdesisyon kang ako ang matandang kailangang tanggalin. Isinara mo na ang anumang posibilidad ng family solution. May konsekwensya ang mga desisyon, anak. Ito ang konsekwensya ng sayo. Lumabas ako sa conference room at naglakad patungo sa opisina ko sa huling pagkakataon. Tinitingnan ako ng mga empleyado nang may halo ng kuryosidad at respeto. Alam na may mahalagang nangyari, pero hindi lubos na naiintindihan kung ano. May mga bumati sa akin gaya ng dati. May iba na parang gustong magsabi ng isang bagay, pero hindi alam kung ano. Sa opisina ko sinimulan kong ipack ang personal kong gamit. Mga family photos, ilang libro na binasa ko sa lunch breaks, lampara na regalo sa akin ni Maria para sa unang desk ko. Bawat bagay ay may kwento, alaala, emosyonal na koneksyon sa mga taong ginugol ko sa pagtatayo ng lugar na to. Pumasok si Mitchell, ang accountant at kaibigan ko, nang hindi kumatok. Ang mukha niya ay may halo ng shock at paghanga. Joaquin, sabi niya, hindi ko makapaniwala sa ginawa mo. Kumakalat na ang tsismis sa buong kumpanya. Talagang ibinenta mo lahat ng hindi sinasabi kay Jomar. Michael, sagot ko habang inilalagay ang larawan ni Maria sa kahon.
Minsan kailangang gumawa ng mahihirap na desisyon ang mga magulang para magturo ng mahahalagang leksyon. Kailangan matutunan ni Jomar na hindi minamana ang respeto, pinaglalaban ito at na ang pag-underestimate sa mga tao ay maaring magkaroon ng mapaminsalang konsekwensya. Pero Joaquin, git ni Michelle, anak mo yon. Hindi ba pwedeng naayos to sa usapan? Tiningnan ko siya ng may pasensya na na-develop ko pagkatapos ng dekada ng pagpapaliwanag ng komplikadong business decisions. Michael, hindi ko alam na may dapat ayusin hanggang marinig ko yung usapan sa telepono. Para sa akin okay lang lahat hanggang malaman ko na ang sarili kong anak ay nakikita ako bilang hadlang. Paano yon ayusin sa usapan? Tumango si Michael ng dahan-dahan. Nagsimulang maunawaan ang lalim ng pagtataksil na naranasan ko. At ngayon, ano ang gagawin mo? Tanong niya. 71 anyos ka na. 60 milyon at buong buhay na nakaabang. Ang tanong niya ay nagpangiti sa akin sa unang pagkakataon sa mga araw na yon. Michelle, sabi ko, sa unang pagkakataon sa 45 taon. Gagawin ko ang gusto kong gawin, hindi ang kailangan kong gawin. Maglalakbay ako, magbabasa ng mga libro na napuspon ko, matutulog ng huli kung gusto ko, mabubuhay para sa sarili ko, hindi para magtayo ng legacy na hindi pinahahalagahan ng iba. Sa oras na yon ay dumating si Isabela sa pinto ng opisina ko. Pula ang mga mata niya. Halatang umiyak siya. Lolo, sabi niya nang nanginginig ang boses. Sinabi sa akin ni tatay ang nangyari. Sabi niya baliw ka aw. Sinira mo ang pamilya dahil sa kapritso. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Pero hindi ako naniniwala doon. Naniniwala ako na pagod ka ng maliitin. Ang yakap ni Isabela ay parang gamot sa sugatang kaluluwa ko. Anak ko, sabi ko habang hinahaplos ang buhok niya. Hindi baliw ang lolo mo. Nagdesisyon lang ang lolo mo na oras na para igalang siya, o kahit iwan na lang siyang mag-isa. Humiwalay ng kaunti si Isabela para tingnan ako sa mata. Lolo, tanong niya ng may brutal na katapatan ng teenager. Ibig sabihin hindi na tayo pamilya. Ang tanong niya ay bumiyak sa puso ko dahil alam kong komplikado ang sagot. Isabela, sabi ko, ikaw at ako palagi tayong pamilya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nakadepende sa kumpanya o pera. Nakadepende ito sa respeto, pagmamahal at tunay na katapatan. At yon, anak ko, lagi mo akong binigay. At si tatay, tanong niya, hindi mo na ba siya mahal? Mahirap sagutin yon nang hindi siya masaktan. Pero karapat-dapat si Isabela ng katapatan. Mahal ko ang batang naging tatay mo, sabi ko. Pero hindi ko na marespeto ang lalaking naging siya. At nang walang respeto, ang pag-ibig ay nagiging masakit at nakakalason. Tumango si Isabela nang may maturity na nagpagulat sa akin. Naiintindihan ko, Lolo. Kakaiba talaga sina tatay at nanay Lately. Lagi na lang pinag-usapan ang pera. Lagi na lang nagpaplano ng lihim. Hindi na sila pakiramdam na magulang ko. Parang cold na businessman. Kinumpirma ng mga salita niya ang kinatatakutan ko. Na ang ambisyon ay nagsimulang sirain, hindi lang ang relasyon namin, kundi ang buong family dynamic. Isabela, sabi ko habang hinahawakan ang mga kamay niya. Gusto kong malaman mo na kahit ano ang mangyari sa pagitan ko at ng tatay mo, palagi kang may lugar sa buhay ko. Kung kailangan mo ng kahit ano, pwede mo akong tawagan. Malinaw yon. Tumango siya. Tumutulo ang luha sa pisngi niya. Pwede ba akong bumisita sa bagong bahay mo? Tanong niya. Saan ka man tumira? Pwede akong pumunta para makita ka. Ang tanong niya ay nagpangiti sa akin ng tunay sa unang pagkakataon sa mga linggo. Siyempre naman, anak ko. Sa katunayan, iniisip kong bumili ng bahay na may malaking hardin. Siguro may swimming pool pa. Pwede kang pumunta anumang oras gusto mo. Pagkatapos umalis si Isabela, tinapos ko ang pag-empake ng personal kong gamit ng tahimik. Bawat bagay na inilalagay ko sa kahon ay kumakatawan sa ibang yugto ng buhay ko. Ang kalkulator na ginamit ko sa unang mga taon nang wala pang pera para sa komputer. Ang picture frame na may larawan ni Maria noong nagbukas kami ng ikalawang branch. Kahit ang maliit na halaman na pinanatili kong buhay sa desk ko sa loob ng mahigit 10 taon. Nanatili si Michael sa akin sa buong proseso. Tinulungan akong magbuhat ng mga kahon at nagbigay ng tahimik na samahan na mayaalok lang ng tunay na kaibigan. Joaquin, sabi niya habang binababa namin ang huling kahon sa elevator. 15 taon na akong nagtrabaho sa iyo at hindi pa kita nakitang gumawa ng ganito karadikal na desisyon. Pero hindi ko rin pa nakitang ganoon ka kapayapa sa sarili mo. Tama siya. Kahit masakit ang pagtataksil ng pamilya, may kakaibang pakiramdam ng kalayaan na dumadaloy sa mga ugat ko. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, hindi na ako nag-aalala sa payroll, sa mahihirap na kliyente,
sa mga desisyon na makakaapekto sa future ng dose-dosenang empleyado. Malaya na ako sa responsibilidad na matagal kong dinala na nakalimutan ko kung ano ang pakiramdam ng mabuhay nang wala ito. Habang niloload namin ang kotse ko, nakita ko sina Jomar at Patricia na lumalabas ng gusali. Dahan-dahan silang naglalakad. Ang mga mukha ay may halo ng shock, galit at pagkatalo. May dalang maliit na kahon si Jomar na may personal niyang gamit. Nang makita niya ako, tumigil siya sandali, na parang gustong magsabi ng isang bagay. Pero sa huli ay nagpatuloy siyang maglakad patungo sa BMW niya nang walang salita. Si Patricia naman ay hindi nakatiis ng huling komento. Lumapit siya sa akin na may peking ngiti na perpekto na niyang na-master sa mga taon. Sana masaya ka na, Joaquin. Sabi niya ng matamis ang boses, pero malamig ang mata. Sinira mo lang ang future ng sarili mong mga apo dahil sa isang tantrums ng matanda. Ang mga salita niya ay dinisenyo para saktan ako. Para magdulot ng guilt at pag-isipan ulit ang ginawa ko. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, halos transparent na sa akin ang manipulation niya. Patricia, sagot ko ng kalmado, ang future ng mga apo ko ay hindi kailanman nakadepende sa pagmamana ninyo ng kumpanya ko. Nakadepende ito sa paglaki nila sa pamilyang may respeto sa halaga ng honesty, hard work at loyalty. Mga halagang inabandona ninyo para sa ambisyon. Huwag kang magmartir, sagot niya nang may mas maraming lason sa boses. Ito'y purong panghihiganti at alam mo yon. Pinaparusahan mo si Jomar dahil gusto niyang kontrolin ang sarili niyang propesyonal na buhay. Nakakatawa sa akin ang irony ng sinabi niya. Sarili niyang propesyonal na buhay. Patricia, ang kumpanyang yon ang buhay ko sa propesyon. May 18 taon si Jomar para magtayo ng sariling kumpanya kung gusto niya ng buong kontrol. Sa halip, pinili niya ang madaling daan ng paghihintay na mamatay ako o maging senil para makuha ang trabaho ko. Tiningnan ako ni Patricia nang may paghamak bago siya humarap at naglakad patungo kung saan naghihintay si Jomar sa kotse. Pinanood ko silang umalis, siguro para paglanuhan ang susunod na galaw. Para maghanap ng paraan, para mapabayaran ako sa itinuring nilang pagtataksil. Pero wala na akong pakialam. Nagdesisyon na ako at handa na akong mabuhay kasama ang mga konsekwensya. Noon ding hapon nagmaneho ako hanggang sa maliit na cafe malapit sa park, kung saan ko dinala si Jomar noong bata pa siya. Kailangan ko ng tahimik na lugar para iproseso ang lahat ng nangyari at pagplanuhan ang susunod na hakbang. May intimate at cozy na ambience ang cafe na nagpapaalala sa akin ng mga lugar kung saan kami ni Maria pumupunta noong bata pa kami at wala pang pera para sa fancy restaurants. Naupo ako sa mesa malapit sa bintana, nag-order ng black coffee at kinuha ang telepono para i-check ang bank account ko. Naroon na, 60 milyon, halagang imposible noon nang magsimula ako sa 50 piso sa bulsa. Ngayon ay kumakatawan ito sa kalayaan ko, independence ko, kakayahan kong mabuhay sa natitirang araw ko nang hindi umaasa o nagiging pasanin sa sinuman. Tumunog ang telepono. Hindi ko kilalang numero, pero sinagot ko. Ginoong Joaquin Reyes. Tanong ng propesyonal na pambabae na boses. Ako si Elena Vargas, real estate agent. Binigay po sa akin ng ati Herrera ang numero ninyo at sinabi niyang baka interesado kayong bumili ng bagong bahay. Naisip ni George ang lahat. Kahit ang practical details ng bagong buhay ko. Tama nga, sagot ko, naghahanap ako ng tahimik. Siguro may hardin, sa safe na subdivision, pero hindi masyadong showy. May eksaktong hinahanap ko si Elena. 2 palapag na bahay sa tahimik na residential area. May malaking hardin, terrace na may view sa bundok at sapat na malapit sa syudad para hindi maramdaman ang isolation, pero sapat na malayo para magkaroon ng privacy. Pwede po ba nating tingnan bukas? Tanong ko. Siyempre po, sagot ni Elena nang may enthusiastic na profesionalismo. 10:00 po ng umaga okay ba? Nagkasundo kami sa appointment at pagkatapos mag-hang up ay naramdaman ko ang excitement na hindi ko naramdaman sa loob ng mga taon. Bibili ako ng bahay para sa akin. Pinili ko, binayaran ng pera ko, kung saan walang makakapagtanong, makakamanipula o makakapagparamdam sa akin na sagabal ako. Habang tinatapos ko ang kape ko, nag-isip ako tungkol sa usapan ko kay Isabella. Ang tanong niya kung kaya pa naming ayusin ni Jomar ang mga bagay ay nag-aalala sa akin buong hapon. Bahagi ng akin, ang bahaging ama sa loob ng 43 taon. Gusto maniwala na posible yon. Pero ang rasyonal na bahagi ay alam na may mga pagtataksil na masyadong malalim para madaling mapatawad. Ang problema ay hindi lang ang sinabi ni Jomar sa telepono. Ang problema ay buwan na siyang nagpaplano ng pag-alis ko. Kumonsulta siya sa mga abogado. Nagdiskusyon siya ng estratehiya kay Patricia at sa walang oras na isinama ako
sa usapan ng direkta. Nakita niya ako bilang hadlang na tanggalin, hindi bilang amang dapat respetuhin o konsultahin. Nag-vibrate ang telepono ko sa text message. Galing kay Isabela, Lolo, galit na galit sina tatay at nanay. Sabi nila magsisisi ka sa ginawa mo. Pero gusto kong malaman mo na ipinagmamalaki kita. Sa wakas nag-defend ka. Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng init na hindi ko naramdaman sa mga linggo. Kahit isang tao sa pamilya ko ang nakakaunawa kung bakit ko ginawa to. Agad kong sinagot, salamat, anak ko. Ang suporta mo ang higit na mahalaga sa akin kaysa sa maisip mo. At huwag kang mag-alala sa mga banta ng mga magulang mo. Wala na silang magagawa na hindi pa nila ginawa. Totoo na. Ano pa ba ang maikakawala nila? Nawala na nila ang respeto ko, tiwala ko at kumpanya ko. Wala na silang ibang card na ilalaro. Nang gabing yon sa apartment ko, ay nagbuhos ako ng whiskey at naupo sa terrace para panoorin ang paglubog ng araw. Ang lungsod ay humahaba sa harap ko puno ng ilaw na nagsimulang mag-on habang natatapos ang araw. Naisip ko si Maria at kung ano ang sasabihin niya, kung buhay pa siya para saksihan lahat ng ito. Malamang ay sisihin niya ako sa hindi pag-uusap kay Jomar bago gumawa ng ganito, karadikal na desisyon. Lagi siyang naniniwala sa komunikasyon, sa pagbibigay ng second chances, sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Pero namatay si Maria nang hindi nakikita kung paano sinimulang sirain ng ambisyon ang anak natin. Nang hindi nasaksihan ang calculated na lamig kung paano nila plano ni Patricia ang pagpapahiya sa akin. Maria, sabi ko ng malakas sa hangin ng gabi. Sana naiintindihan mo kung bakit ko ginawa to. Hindi dahil sa panghihiganti, kundi dahil sa dignidad. Hindi para saktan si Jomar, kundi para protektahan ang sarili ko. Gumalaw ang hangin sa mga dahon ng halaman sa teres ko, at sa isang sandali ay naisip kong sagot niya yon. Paraan niya para sabihin na naiintindihan niya. Tumunog ulit ang telepono. Ngayon si George na, ang abogado ko. Joaquin, kamustang pakiramdam mo pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayon? Ang tunay na pag-aalala niya ay nagpahinga sa akin. Mas mabuti kaysa inaasahan ko, sagot ko ng tapat, pagod, pero mapayapa. Tumawa ng mahina si George. Yon nga ang inaasahan kong sasabihin mo. Lagi ka ng lalaking may prinsipyo, at ngayon pinatunayan mo na hindi binago ng edad yon. George, tanong ko, sa tingin mo tama ba ang ginawa ko? May mahabang paus bago siya sumagot. Joaquin, bilang abogado mo, masasabi kong legal na legal ang lahat ng ginawa mo. Bilang kaibigan mo masasabi kong hinahangaan ko ang tapang mo. Pero bilang ama ay kailangan kong aminin na masakit na sitwasyon, to na walang madaling sagot. Ang katapatan niya ay nagpahinga sa akin, higit pa sa anumang blind validation. Salamat sa pagiging prangka, sabi ko. At salamat sa pagpapahintulot na mangyari lahat ng to. Alam kong hindi madali ihanda ang lahat ng dokumento ng mabilis. Tumawa ulit si George. Sa totoo lang, isa ito sa pinaka-interesting na kaso sa karera ko. Hindi araw-araw na may kliyente na humihingi ng tulong para ibenta ang kumpanya para magturo ng leksyon sa anak. Pagkatapos mag-hang up kay George, nanatili ako sa terrace hanggang hating gabi. Simpleng tinatamasa ang katahimikan at kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, hindi na ako nag-alala na bumangon ng maaga para lutasin ang business problems. Hindi na kailangang i-check ang urgent emails o maghanda ng presentations para sa importanteng kliyente. Malaya na akong gawin ang gusto ko anumang oras gusto ko. Kinabukasan ay nagising ako ng walang alarm sa unang pagkakataon sa mga dekada. Dahan-dahang pumasok ang araw sa kurtina ng kwarto ko at ang katahimikan ng hindi na kailangang magmadali kahit saan ay kakaibang nakakapagpahinga. Nanatili ako sa kama ng ilang minuto pa. Simpleng tinatamasa ang pakiramdam ng walang bilis. Walang urgent responsibilities na naghihintay sa opisina na hindi na akin. Naghanda ko ng almusal ng kalmado. Isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng mga taon. Freshly ground coffee, scrambled eggs, toasted bread at fresh orange juice. Naupo ako sa dining table at nag-almusal habang binabasa ang diaryo mula simula hanggang dulo. Hindi lang ang business section gaya ng ginawa ko sa loob ng maraming taon. May article tungkol sa travel sa Europe na nakakuha ng atensyon ko. Lagi ng pangarap ni Maria na makapunta sa Italy. Pero lagi ko nang napospon ang biyahe dahil sa work commitments. 10:00 nang puntahan ako ni Elena Vargas para tingnan ang bahay. Mga 40 anyos siyang babae. Propesyonal pero mainit ang pakikitungo. Nalubos na naiintindihan kung ano ang hinahanap ko. Ginong Reyes, sabi niya habang nagmamaneho patungo sa subdivision. Sinabi sa akin ng ati. Herrera na nagsisimula kayo ng bagong yugto ng buhay. Ang bahay na to ay maaring perpekto para doon. Lampas sa inaasahan ko ang bahay.
2 palapag, may modern colonial architecture. Napapaligiran ng mature garden na puno ng fruit trees at bulaklak na siguradong mamahalin ni Maria. Ang main living area ay may stone fireplace at malalaking windows na nagpupuno ng natural light sa espasyo. Maluwang at modern ang kusina. Perpekto para sa isang taong muling natutuklasan ang saya ng pagluluto ng walang bilis. Pero ang talagang nag-conquer sa akin ay ang terrace sa 2 palapag. May panoramic view ng bundok na may orientation na nagpapahintulot makita ang sikat at lulubog ng araw. May sapat na espasyo para maglagay ng mesa, ilang komportableng upuan at siguro grill pa para kapag bumisita si Isabela. Ang terrace na to, sabi ko kay Elena, eksakto ang kailangan ko. 17.5 milyon ang presyo, paliwanag ni Elena. Pero motivated ang current owner na mabilis na maibenta. Pwede pa nating i-negotiate. Ngumiti ako pagkatapos ibenta ang kumpanya ng 60 milyon. 17.5 milyon para sa bahay na magpapasaya sa akin ay perfect investment sa bagong buhay ko. Hindi na kailangan ng negosyasyon, sabi ko. Kung maayos ang papeles, handa na akong magbigay ng full offer. Tiningnan ako ni Elena ng may gulat at paghanga. Sigurado po kayo, karamihan ng tao ay gusto munang mag-isip, mag-consult sa pamilya. Ang komento niya ay nagpatawa sa akin. Elena, 71 anyos na ako at kakabalik ko lang ng kalayaan ko. Hindi ko na kailangang i-consult ang mga desisyon ko sa kahit kanino. Kung magpapasaya sa akin ang bahay na to, bibilhin ko. Bumalik kami sa opisina ni Elena para simulan ang paperwork. Habang inihahanda niya ang mga dokumento, tinawagan ko si George para i-review lahat legally. Joaquin, sabi ni George nang ipaliwanag ko ang bahay. Magandang desisyon yan. Sariling bahay sa tahimik na subdivision. May espasyo para tumanggap ng bisita. Eksakto yon ang kailangan mo para sa bagong yugtong to. Habang naghihintay na dumating si George para i-check ang kontrata, nag-usap kami ni Elena tungkol sa AYA. Sinabi niya sa akin ang mga local restaurants, malapit na parks, public library na 0 minuto lang lakarin. May community center din, sabi niya. May activities para sa seniors, painting classes, reading groups, kahit dance lessons pa. Ang ideya ng pagkuha ng painting classes ay nag-intriga sa akin. Matagal nang sinabi sa akin ni Maria na may artistic talent ako. Pero wala akong oras para i-explore. Ngayon, sa unang pagkakataon sa adult life ko, magkakaroon ako ng oras para matuklasan ang mga aspeto ng sarili ko na kailangang isuppress dahil sa business responsibilities. Dumating si George sa opisina ni Elena nang may characteristic efficiency. In-review ang lahat ng dokumento. Nagtanong ng ilang technical questions tungkol sa property at sa wakas ay binigyan ako ng approval. Maayos ang lahat, sabi niya. Smart buy to at fair ang presyo sa kasalukuyang market. Pinirmahan ko ang lahat ng kailangang papeles at isinschedule ang bank transfer para sa hapon ding yon. Binabati kita, Ginong Reyes, sabi ni Elena habang nagkakamay. Opisyal ka ng magiging may-ari ng bagong bahay mo sa loob ng 48 oras. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng bagong bahay. Pinili ko at binayaran ng sarili kong pera ay hindi maipaliwanag. Parang nagsisimula ulit. Pero may karunungan at financial stability na natamo ko sa mga taon. Noon ding hapon ay nagdesisyon akong maglakad sa downtown area. Isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng mga taon. Lagi akong masyadong busy. Masyadong focus sa paglipat mula isang lugar patungo sa isa para talagang obserbahan ang paligid. Ngayon pwede na akong maglakad ng walang bilis. Tumigil sa mga tindahan na nakaka-call ng atensyon. Umupo sa park bench para lang panoorin ang mga taong dumadaan. Pumasok ako sa maliit na bookstore na nakita ko ng maraming beses, pero hindi pa napuntahan. Inirekomenda sa akin ng owner, matandang lalaking mukhang intellectual, ang ilang libro tungkol sa travel, biographies ng retired entrepreneurs at novels na perfect daw para muling matuklasan ang saya ng pagbabasa ng walang specific purpose. Bumili ako ng 5 libro, higit pa sa nabasa ko para sa pleasure sa nakalipas na 10 taon. Habang naglalakad babalik sa apartment ko, tumunog ang telepono. Si Isabela. Lolo, sabi niya ng may excitement, totoo bang lilipat ka sa bagong bahay? Mabilis na kumalat ang balita. Siguro sinabi ni George sa isang tao. O baka nag-usap si Elena sa ibang agents. Anak ko, sagot ko. Magandang bahay na may hardin at terrace kung saan pwede tayong mag-almusal ng sama-sama kapag bumisita ka. Pwede ko bang makita bago ka lumipat? Tanong niya ng may enthusiasm. Gusto kong tulungan kang i-decorate. Ang offer niya ay nagbigay sa akin ng tuwa. Lagi na maganda ang taste ni Isabela, at ang ideya na tulungan niya akong gawing tahanan, ang bahay, ay perfect sa akin. Siyempre,
Sabi ko. Sa katunayan, gusto ko ang opinyon mo tungkol sa muebles at decoration. Lolo, patuloy ni Isabela, ang boses ay naging seryoso. Si tatay at nanay ay galit pa rin. Sabi nila naghahanap sila ng abogado para tingnan kung may legal na magagawa sila. Ang impormasyon niya ay hindi nagulat sa akin, pero hindi rin nag-alala. Malinaw na sinabi sa akin ni George ang legality ng lahat ng ginawa ko. Isabela, sabi ko ng kalmado, huwag kang mag-alala doon. Legal na legal ang lahat ng ginawa ko. Pwede pang mag-hear si tatay ng lahat ng abogado na gusto niya. Pero wala siyang makikitang makakabalik sa mga desisyon ko. Huminto ako bago magpatuloy. Kamusta ka naman sa pagharap sa lahat ng to? Alam kong mahirap na nasa gitna ka. Huminga ng malalim si Isabela. Komplikado, lolo. Sa isang banda naiintindihan ko kung bakit ka galit kay tatay at nanay. Pero sa kabilang banda pamilya ko rin sila at masakit makita ang lahat na nag-aaway. Ang katapatan niya ay hinawakan ang puso ko. Unfair na harapin ng teenager ang konsekwensya ng adult decisions. Anak ko, sabi ko, gusto kong malaman mo na wala sa iyo ang sisi nito at kahit ano ang mangyari sa pagitan ko at ng tatay mo. Tayo dalawa ay laging magkakaroon ng special na relasyon. Ikaw ang ilaw ng buhay ko at hindi yon magbabago. Narinig ko si Isabela na nagsimulang umiyak ng mahina sa kabilang linya. Lolo, sabi niya sa gitna ng luha, sa tingin mo ba may araw na may intindihan ni tatay kung bakit mo ginawa to? Ang tanong niya ay nagpaisip sa akin ng malalim. Sa totoo lang, hindi ko alam, sagot ko. Kailangan ni tatay mong aminin na mali ang ginawa niya sa pagtrato sa akin, at yon ay nangangailangan ng humility na hindi ko sigurado kung handa siyang ipakita. Nang gabing yon, habang inorganisa ko ang mga bagong libro sa mesa ng sala ko, nag-isip ako tungkol sa usapan kay Isabela. Pinaisip niya ako sa isang bagay na iniiwasan ko. Ano kaya kung talagang gusto ni Jomar na mag-reconcile? Handa ba akong patawarin siya? Kaya ba namin muling itayo ang relasyon na nakabase sa mutual respect? Komplikado ang totoo. Bahagi ng akin, ang bahaging nagpalaki at walang kondisyong nagmamahal sa kanya sa loob ng 43 taon. Gusto maniwala na posible. Pero ang ibang bahagi, ang bahaging tinaksil at pinahiya, ay alam na may mga sugat na masyadong malalim para lubos na gumaling. Nagbuhos ako ng whiskey at lumabas sa terrace para panoorin ang ilaw ng lungsod. Sa loob ng 2 araw ay nasa bagong bahay na ako. Opisyal nang nagsisimula ang bagong buhay ko. Nakaka-excite at nakakatakot ng sabay. Pagkatapos ng dekada ng established routines, predictable responsibilities at structured days around work, ngayon kailangan kong matutunan mabuhay para sa sarili ko. Nag-vibrate ang telepono sa text message. Galing sa unknown number. Ginoong Reyes, ako si Oscar Ramirez, ang bagong may-ari ng dating kumpanya ninyo. Gusto ko pong imbitahan kayo sa almusal bukas para personal na pasalamatan sa pagpapanatili ng kumpanya sa mahusay na kondisyon. Gusto ko rin pong malaman ng mas mabuti ang history ng kumpanyang nabili namin. Nagulat ako ng positibo sa imbitasyon niya. Bihira na ang bagong may-ari na gustong mag-maintain ng kontak sa dating, lalo na sa circumstances ko. Sinagot ko na tatanggap ako. Curious sa mga plano nila para sa kumpanyang naging buhay ko sa loob ng maraming taon. Ang almusal kay Oscar Ramirez ay naging isa sa pinakasatisfying na usapan na nagkaroon ako sa mga buwan. Nagkita kami sa eleganteng restaurant sa downtown, at mula pa lang sa simula ay malinaw na lubos niyang napag-aralan ang history ng kumpanya ko. Ginoong Reyes, sabi niya habang naupo kami. Binasa ko po ang lahat ng annual reports sa nakalipas na 20 taon at dapat kong sabihin na exemplary ang paglago ninyo. Ang pagdatayo ng kumpanya mula sa wala at pagpapanatili nito na profitable sa loob ng 4 na dekada ay nangangailangan ng extraordinary vision at discipline. Ang mga salita niya ay hinawakan ako ng malalim dahil galing ito sa taong talagang nakakaunawa sa halaga ng nagawa ko. Salamat, sagot ko. Mahirap na taon yon, lalo na sa simula. Pero bawat hamon ay nagturo sa akin ng mahalagang bagay. Tumango si Oscar ng may pag-unawa. Kaya nga po namin gustong makilala kayo. Naniniwala kami na ang karanasan at knowledge ninyo sa local market ay maaring invaluable sa expansion plans namin. Expansion plans? Tanong ko ng may tunay na kuryosidad. Ipinaliwanag ni Oscar na balak ng korporasyon nila na gamitin ang dating kumpanya ko bilang base para mag-establish sa buong rehiyon. Gusto po naming mapanatili ang company culture na nilikha ninyo. Sabi niya, pero gusto rin naming mag-innovate at lumago. Ang tanong po ay, handa po ba kayong maging consultant namin? Hindi bilang empleyado, kundi independent advisor. Nagulat ako ng lubos sa proposal. Pagkatapos makita bilang hadlang ng sarili kong anak,
Narito ang estranghero na nagbibigay ng respeto at nagpapahalaga sa karanasan ko. Anong klaseng consultancy ang iniisip ninyo? Tanong ko. Wala pong full-time commitment, sagot ni Oscar. Siguro monthly meeting, ilang advice sa specific clients, guidance sa particularities ng local market. Magbabayad po kami ng maayos sa oras at kaalaman ninyo. Habang pinag-iisipan ko ang offer, napagtanto kong hindi masama ang ideya. Hindi ito pagbabalik sa exhausting routine ng pagmanage ng kumpanya, kundi pagbabahagi ng karanasan ng selective at well-compensated. Interesado ako, sabi ko sa wakas, pero kailangan may flexibility na tanggihan ng projects kung hindi ako interesado o kung makakaistorbo sa personal plans ko. Malawak nang ngumiti si Oscar. Eksakto po ang gusto naming marinig. Pagkatapos ng almusal, naglakad ako patungo sa dating kumpanya para kunin ang ilang bagay na nakalimutan ko kahapon. Kakaiba ang pakiramdam na makita ang gusali na may bagong SAG na Ramirez International Corporation. Ang mga empleyado na nakakilala sa akin ay binati ako ng mainit. May nagtatanong kung totoo na magiging konsultant pa rin ako. Mabilis nang kumalat ang balita. Naghihintay si Michael sa dating opisina ko. Ngayon ay ganap na walang laman maliban sa upuan at maliit na kahon. Joaquin, sabi niya ng may ngiti, nakalimutan mo to kahapon. Ang kahon ay naglalaman ng unang larawan na kinuha ng kumpanya ko. Yung mula 1,982 na may 6 anyos na si Jomar na nakatayo sa tabi ko. May ilang small mementos din na naipon ko sa mga taon. Pisapeles na regalo ng kliyente. Gold pen na ibinigay sa akin ni Maria sa ikanegatibo, 0 anniversary namin. Michael, tanong ko habang nagrerepaso ng laman ng kahon. May alam ka ba kay Jomar mula kahapon? Naging seryoso ang ekspresyon niya. Dumating siya kaninang umaga kasama si Patricia at abogado. Gusto nilang i-review ang lahat ng kontrata at corporate documents. Maraming tanong ang abogado tungkol sa sales process. Pero ipinaliwanag ni Oscar na legal at transparent ang lahat. Ano ang itsura ni Jomar? Tanong ko, kahit hindi sigurado kung gusto kong malaman ang sagot. Huminga ng malalim si Michael. Talo, sagot niya ng tapat. Sa tingin ko sa wakas na intindihan niya na wala nang magagawa para baliktarin ang nangyari. Maliwanag na sinabi ng abogado. May buong legal right ka na ibenta ang kumpanya nang hindi kumukonsulta sa kahit kanino. Ang impormasyong yon ay nagpahinga sa akin. Pero nagdulot din ng kakaibang melankolya. Bahagi ng akin ay lihim na umaasa na darating si Jomar para mag-sorry. Aminin ang pagkakamali. Subukang ayusin ang relasyon namin. Sa halip, dumating siya na may abogado. Naghahanap pa rin ng paraan para i-annul ang desisyon ko sa halip na tanggapin ang responsibilidad sa mga aksyon niya. Noon ding hapon nagpunta ako sa bagong bahay para gumawa ng measurements para sa muebles. Binigyan ako ni Elena ng temporary case para maplano ko ang decoration bago ang official move-in. Naglakad ako sa bawat kwarto. Iniimagine kung paano ito magiging tingnan kasama ang mga gamit ko. Bagong muebles na pinili specifically para sa bagong yugtong ito ng buhay ko. Sa main living area ay nagdesisyon akong ilagay ang sofa sa harap ng fireplace na may perfect view sa hardin. Sa magiging home office ko, maglalagay ako ng simple desk kung saan pwede akong magbasa, magsula at siguro magtrabaho paminsan-minsan bilang consultant para kay Oscar. Ang master bedroom ay magkakaroon ng king-size bed at magandang view sa bundok. Pero sa terrace ko ginugol ang pinakamaraming oras. Iniimagine ko ang mga umaga na umiinom ng kape habang pinapanood ang sunrise. Mga hapon na nagbabasa ng mga bagong libro. Mga bisita ni Isabela na tumutulong sa pag-aalaga ng mga halaman na balak kong bilhin. Simple ang future na yon, pero puno ng possibilities na impossible noon nang ang buhay ko ay puro umiikot sa trabaho. Tumunog ang telepono ko habang nasa terrace. Si Isabela. Lolo, sabi niya ng may excitement. Pwede akong pumunta bukas para tulungan kang pumili ng muebles para sa bagong bahay mo. Nakakahawa ang enthusiasm niya. Siyempre, anak ko, anong oras ang okay sa'yo? Nagkasundo kaming magkita 10:00 ng umaga sa furniture store na irekomenda ni Elena. Lolo, patuloy ni Isabela, may sasabihin ako. Hiniling sa akin ni tatay na kausapin kita. Nasubukang kumbinsihin kang pag-isipan ulit ang lahat. Ang confession niya ay hindi nagulat sa akin. Tipikal kay Jomar na gamitin si Isabela bilang intermediary kapag wala siyang tapang na harapin ang sitwasyon ng direkta. At ano ang sinabi mo? Tanong ko. Tumawa ng mahina si Isabela. Sinabi ko na hindi ako ang messenger niya, at kung gusto niyang mag-usap sa iyo pwede niyang tawagan ka mismo bilang adult. Ang sagot niya ay nagbigay sa akin ng pagmamalaki. Sa 16 na anyos, si Isabela ay nagpapakita na mas maraming maturity
at prinsipyo kaysa sa 43 anyos niyang ama. Isabella, sabi ko, gusto kong malaman mo na hindi mo kailanman maramdaman na obligado kang maging tagapamagitan sa pagitan ko at ng tatay mo. Sitwasyon ito ng matatanda at wala kang responsibilidad na ayusin to. May pause bago siya sumagot. Alam ko, Lolo, pero alam ko rin na mahal ninyo ang isa't isa. Kahit ngayon ay masyadong nasaktan para aminin. Ang mga salita niya ay nagpaisip sa akin sa natitirang hapon. Totoo na mahal ako ni Jomar, pero masyado siyang proud para aminin ang pagkakamali o naabot na ba niya ang punto kung saan talagang nakikita niya ako bilang hadlang lang sa ambisyon niya. Mahalaga ang pagkakaiba dahil tinutukoy nito kung may posibilidad pa ng reconciliation sa future. Nang gabing yon, habang nag-eempake pa ng gamit para sa move, nakita ko ang sulat na isinulat sa akin ni Jomar ng 20 anyos siya. Nag-aaral siya ng business administration at nag-summer job sa kumpanya. Ang sulat ay pasasalamat sa opportunity, pero pati reflection sa natutunan niya sa pagmamasid sa akin na magtrabaho. Tatay, sabi ng sulat sa youthful handwriting ni Jomar, sa summer na tunay-intindihan ko kung bakit ka lubos na iginagalang sa business world. Hindi lang dahil sa talino o experience mo, kundi sa integridad mo. Hindi ko pa nakikitang kumuha ka ng dishonest shortcut o tratuhin ng masama ang empleyado. Sana balang araw maging leader ako na katulad mo. Ang pagbabasa ng sulat na yon 20 taon pagkatapos ay bumiyak sa puso ko. Ang binatang sumulat noon ay talagang naghanga sa integridad at leadership ko. Ano ba ang nangyari sa daan? Kailan ba niya ako nagsimulang tingnan bilang outdated na matanda sa halip na valuable mentor? Nagdesisyon akong oras na para magsulat ng sarili kong sulat, hindi direkta kay Jomar, kundi para sa sarili ko, para linawin ang nararamdaman at pag-asa ko sa future. Naupo ako sa desk at sinimulang magsulat. Ngayon natatapos ang isang era ng buhay ko at nagsisimula ang bago. Pagkatapos ng 45 taon na pagtatayo ng kumpanya, ibinenta ko ito para protektahan ang dignidad ko. Hindi impulsive na desisyon, kundi dahil sa pangangailangan. Ang anak ko, na minahal ko at pinagsakripisyo ko ng marami, ay nagdesisyon na ako'y hadlang sa ambisyon niya. Sa halip na kausapin ako bilang ama, lihim siyang naglano para alisin ako. Hindi ko pinagsisisihan ang desisyon ko. Pinagsisisihan ko ang circumstances na nagpilit nito. Pinagsisisihan ko na ang pag-ibig ng pamilya ay nalampasan ng ambisyon. Pinagsisisihan ko na hindi naintindihan ni Jomar na handa sana akong unti-unting ibigay sa kanya ang kontrol kung ipinakita niya ang basic respect na karapat-dapat sa sinumang ama. Ngayon nagsisimula ako ng bagong buhay. Buhay kung saan pwede akong bumangon anumang oras gusto ko. Maglakbay kung saan man ninanais ko, at italaga ang oras ko sa mga bagay na nagpapasaya sa akin. Hindi ito panghihiganti, kalayaan ito. Hindi ito ang katapusan ng kwento ko. Simula ito ng bagong chapter, kung saan sa wakas pwede akong mabuhay para sa sarili ko. Kung balang araw gusto ni Jomar na mag-reconcile, kailangan kong maramdaman sa salita at aksyon niya ang tunay na pag-amin sa ginawa niyang mali. Hindi ko hinahangad na ipahiya siya, pero hindi ko rin hahayaang iminimeze niya ang pinsalang ginawa niya. Pinaglalaban ng respeto, hindi minamana at kailangan niyang muli itong pagtrabahuhan para sa akin. Samantala, may bagong bahay akong idedekorete, mga libro na babasahin, mga lugar na pupuntahan at isang kahangahangang apo na nagpapaalala sa akin na totoo pa rin ang tunay na pag-ibig. Sa 71 anyos sa wakas ay malaya na ako, at ang kalayaang yon ay walang presyo. Itinago ko ang sula sa parehong folder kung saan ko nakita ang kay Jomar. Balang araw, siguro ibibigay ko yon kay Isabella, para lubos niyang maunawaan ang kwento ng pamilya niya. Sa ngayon sapat na sa akin na mailagay ko ang nararamdaman ko sa malinaw na salita.